Sabi ko, kung akong tatanungin, sigurado halos yan, madi-deny, madi-deny yung appeal. I-affirm ng appeals chamber yung desisyon ng pretrial chamber na hindi dapat bigyan ng interim release si Duterte. Bagamat sinabi ko kanina, mayroon pa rin namang chance. Mayroon pa lang, kaya lang slim. Pero siyempre, bilog ang bula. Kaya hindi tayo nagsasabing 100%. So ngayon, tama tayo. Tulad ng sinabi natin, na madidinay yan. Madidinay ang interim release na yan. So finally, sarado na. Natuldo ka na. Bakit natuldo ka na? Wala naman na. Ang ICC, mga kabunyog, mga kabayan, wala naman, ano na yan. Ang nagdesisyon na una dyan, yung pre-trial chamber. Dahil may karapatan silang mag-appeal, nag-appeal sila sa appeals chamber. After ng appeals chamber, wala na. May karapatan kang mag-appeal pero hanggang lang sa appeals chamber. Kaya ito na, dinesisyon na ng appeals chamber na denied yung interim release. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, anong masasabi ko? Ay wala. Ang nagpatalo sa Duterte, yung motion na yan ng interim release, sila Duterte din at mga DDS. Bakit ko sinasabi na sila rin ang mga Duterte at mga DDS ang dahilan at dapat sisihin kung bakit denied ang interim release? Una, mga kabunyog, mga kababayan. Duterte. Si Digong mismo, si Digong mismo wala namang pagrespeto sa ICC. Walang pagrespeto sa ICC. Actually, kahit naman ang ICC, alam nilang mahihirapan nilang maaresto si Duterte. Hindi madaling maaresto si Duterte. Kaya lang, sabi ko nga, God works in mysterious ways. Nag-away yung Duterte at Marcos eh. 'Di ba? Sa tingin niyo kung kung hindi nag-away ang Duterte at Marcos, maano ba 'yan? Mapapa-surrender si Duterte? Hindi. Poprotektahan yan ng Marcos. Kung hindi na nag-away yung Marcos at Duterte, poprotektahan yan ng Marcos hanggang sa dulo. Lalo pat kung si Sara Duterte, Vice President, ay hindi nag-away sa kasi PBBM, wala yan. Mahihirapan kasi paano mo dadalhin yan sa hindi naman yan pwedeng arestuhin dito ng ICC. Kahit pa may Interpol. Kasi sasabihin lang naman ng gobyerno niyan, hindi namin pwedeng kasi hindi namin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. O kaya lang, dahil nag-away nga ang Duterte at Marcos, o di ayan, paglabas ng ICC arrest warrant, pinatupad ka agad. Anong dahilan yan? Si Sara Duterte rin kasi. Actually, nung una, ang kaaway lang ni Sara, si Romualdez. Nung bandang huli, pati na si PBBM sa kasi Lisa Araneta, inaaway niya na. Nag-away na. Talagang, parang ganito yan. Talaga bang handa kayo na labanan ang Marcos? Dapat naisip nila yan. Nung nilabanan nila ang Marcos at ang Romualdez, alam nila dapat na posibleng isurrender si Duterte sa ICC. Hindi ba nila naisip yan? Hindi nila naisip yan. Kaya nga kaya nga si Bato sa kasi sabi ni Bato, hindi, may assurance kasi sa amin ang administrasyon na hindi isusurrender si Duterte sa ICC. Ay kaya lang, noon yan, nung hindi pa nag-aaway. Pangalawa, kung si Duterte sana ay mabait, kung si Duterte sana ay hindi mayabang, kung si Duterte sana ay kinikilala ang ICC, marespeto sa ICC, siguro naawa pa sa kanya ang ICC. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya lang, alam ng ICC ang pinaggagawa ni Duterte kontra sa kanila. Alam nila yan. Una, umalis si Duterte sa ICC. Pangalawa, pinagmumura ni Duterte ang ICC. Alam yan. Alam yan. So, dun pa lang sa tanong, halimbawang i-release si Duterte, siya kaya ay babalik pa para mag-attend sa mga hearing? Ang sagot kaagad ng ICC dun, hindi.
Ano ito? Pagka pinalaya ito, hindi na nito kikilalanin ang jurisdiction ng ICC. Di ba? O, yan yun eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Saan pa makikita na hindi naman kikilalanin ng mga Duterte ang ICC once na makalaya? Si Sara Duterte, yung kanyang mga pinagsasabi. Di ba? Kung ano-anong pinagsasabi nila. Pati mga supporters ng Duterte, binabastos ang ICC. Kanina nga, habang nagpo-promulgate ng desisyon, habang nagbabasa ng desisyon yung judge, yung presiding judge, si Judge Luz Caranza, binabastos nila yung mismong Facebook at YouTube ng ICC. Di ba? Yan yung una, tingin nyo hindi nakikita ng ICC yun? Yung mga bastos na yun na may mga nagbabanta pang papatayin. Ano yun eh? Kaninong kagagawan yun? Sa mga DDS. Sa mga DDS. So ngayon, pag inisip ng mga judges ng ICC yun, delikado ang mga biktima. Delikado ang mga testigo. Ha? Grabe pala itong mga DDS na ito, mga bastos pala ito, at saka mga violente pala ito. O, di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano yun? Nakasira. Talagang nasira yung Kumbaga, pag nakikiusap, ang motion mo na yun, napayagan nyo namang marilis si Duterte. Payagan nyo naman. Paano mo naman papayagan? Unang question, babalik pa kaya si Duterte para mag-attend sa hearing? I-recognize niya kaya ang jurisdiction ng ICC kapag binigyan na siya ng ng interim release, provisional release? Hindi na. Bakit? Ay kasi nga, napilitan lang naman silang kilalanin ng ICC dahil nakakulong na. Pero pag hindi na yan nakakulong, hindi na. Pangalawa, kaya hindi kaya iharas, hindi kaya gawa ng masama ang mga testigo at ang mga biktima? Ay nakita ng ICC ang ugali ng mga Duterte. Nakita ng ICC yan. At nakita ng ICC yung ugali ng mga supporters. Panatiko na nagbabanta ng kung ano-ano. Kanina nga, dun mismo sa live streaming kanina, yung comment ng mga DDS, grabe. Yun. Paano mo ngayon makukumbinsi ang ICC na hindi gagantihan ang mga biktima at ang mga testigo? Yan eh. Kaya pag tiningnan mo, tapos yung sinasabing wala ng kapangyarihan, wala ng network ang Duterte. Ano pa ang sumira sa Duterte sa kanila sa ICC? Si Duterte mayor ng Davao, si Basti Duterte Vice Mayor, si Pulong Duterte Congressman, si Sara Duterte Vice President, yung apo niya na si Omar Congressman, yung isa niya pang kapamilya Duterte, yung Rigor, Vice Mayor ba yun o Councilor? Sa ngayon Vice Mayor na. Mayroon pang party list, Harold Duterte. So nakikita yan ng ICC. Dinastiya talaga pala itong Duterte, hindi ito simple. Makapangyarihan talaga ito. So hindi ito pwedeng sabihin na wala na itong power, wala ng network, wala ng influence. Wala. Kumbaga, hindi naniwala ang ICC na wala ng kapangyarihan, wala ng network, wala ng impluwensya ang Duterte. Wala, hindi naniwala doon ng ICC. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, syempre namomonitor din ng ICC. Halos linggo-linggo ang dalaw ng mga kapamilya ni Duterte, apo, anak. Siguro naiisip din ng ICC, daming pera nito. Ang daming pera nito. Pamilya na to. Di ba? So anong naisip ng ICC doon? Pag pinalaya natin to, makapangyarihan pang masyado ito. Ma-impluwensya pang masyado ito. Kaya kahit anong sabi nila Kaufman sa kanilang pleadings na hindi naman violente sila Duterte, susunod naman yan kung anong sabihin ng ICC. Pag sinabi naman ng ICC na
mag-attend sila sa hearing, a-attend naman sila, at saka hindi naman gagawa ng masama yung mga testigo at at mga biktima. Wala naman ang kapangyarihan ang pamilya Duterte kasi wala na sila sa puder. Kalaban pa nila ang administrasyon. Wala. Wala. Hindi nangyari yan. Kaya actually ngayon, nabasa ko ito. Nabasa ko ito mga kabunyog. Ano ito? In-interview si Torion, si Israelito Torion. In-interview nito ng One News. Ito, in-interview. Pinanood ko yung interview kay Israelito Torion. Alam niyo kung anong sabi ni Israelito Torion? Ngayon daw, medyo nakarealize na rin ang pamilya Duterte. Kaya, nung tinanong ang Duterte kung ano ang reaksyon, nabasa ko nga yung reaksyon ng Duterte, tinatanggap daw nila ang desisyon ng Appeals Chamber with peaceful heart. Wow! Di ba? Medyo nagbago ng tono eh. Sabi ni Israelito Torion, tinatanggap na sabi ng pamilya Duterte dun sa official reaction nila, official statement after ng desisyon. We accept the Appeals Chamber decision with peaceful heart. Di ba? So ano yan? Ito. Basahin nyo yung sabi ni Torion. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Israelito Torion, Duterte family now more cautious on statements regarding former President's ICC case. Torion. Attorney Israelito Torion said, he has observed that the Duterte family now appears to be more cautious in making public statements, likely to avoid affecting former President Duterte's case at the International Criminal Court, ICC. Yun. Finally, at least nakarealize kayo. At least, kaya lang, huli na eh. Yan yun. So sabi ni Israelito Torion, sa ngayon naman daw, nakarealize na ang pamilya Duterte na hindi na sila magbibigay ng mga comments laban sa ICC na makakasira. Kaya lang, late na. Pero, galing na mismo yan kay Attorney Israelito Torion, nare-realize naman daw na ng pamilya Duterte, hindi sila pwedeng mag-comment sa ICC. Yan. At least, at least na-realize kayo. O di ba? So tama ako sa mga sinasabi ko. Ang nakakasira sa Duterte ng case nila sa ICC, sila mismo. At ang mga DDS. Kaya yun, kumbaga, paano mo makukumbinsi ang ICC kung ang nakikita ng ICC ay iba naman? Di ba? Kaya, ito? Sila Bato de la Rosa dapat mag-control na rin ng pagkomentaryo sa ICC. Sila Marcoleta, kung ano-ano yan yun eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi na lang nila, napanood ko yung kay Omar, yung congressman na apo ni Duterte. Very sad daw. It's a sad day for us. Yan. Ganon din naman yung sabi ni sino yan? Ni Ruben Padilla, nakakalungkot. Yun. At least maggano na lang kayo ng reaksyon. Huwag na yung kung ano-ano namang sasabihin nyo laban sa ICC yan. Nakikiusap kayo sa ICC tapos mumurahin nyo. Pabastusin. Kaya ang problema mismo ng Duterte, yung pinoproject nilang imahen. Ang pinoproject nilang imahen, wala silang susukuan. Sila ang matapang. Wala silang kinakatakutan. Di ba? Yun eh. Parang wala sila ganun. Natutuwa sila kay Duterte na ito'y nagmumura. Natutuwa sila kay Digong na ito'y nambabastos. Ano ngayon ang nangyari? Saan dinala si Duterte ng kanyang pambabastos? Saan dinala si Duterte ng kanyang yabang? Natutuwa ang kanyang mga supporters sa yabang ni Duterte. Natutuwa ang mga supporters sa pambabastos ni Duterte. Ano na ngayon? Nakita nyo? Mga kabunyog, mga kababayan? Wala. Ano ito? Talagang
Yang mga supporters ng Duterte, pag hindi nagbago yan, sila mismo ang nagpapahamak. Sila mismo ang nagpapahamak. Tulad nga nung yung sinabi natin. Kanina sa hearing ng ICC kanina, grabe, binabas talaga yung judge. Pati si Judge Carranza, pati si Judge Carranza kinakantsawan. Sabi, yan ba ang mother ni Auntie Claire Castro? Binabasto yung judge, yung presiding judge, si Luz Carranza. Sabi, yan ba ang mother ni Yusik Claire Castro? Ayan. Ang hindi nila naiisip, mayroon pa silang appeal na isa. Itong dinesisyonan ngayon, yung interim release pa lang. Mayroon pa silang appeal na isa, yung tungkol naman sa jurisdiction. Kasi sa pre-trial chamber, na-deny na. Na-deny na yung jurisdiction issue. Dinala na naman nila sa appeals chamber. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya tuloy na ang confirmation of charges sa January yan. Confirmation of charges hearing sa January, matutuloy na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.